Magandang hapon po. Inilagay sa plastik saka inihalo sa tambak ng basura. Ganyan natagpuan ang isang sanggol sa Valenzuela. Isang babaeng nahulikam ang tinitingnang suspect sa pag-iwan sa sanggol at inaalam kung siya ang ina ng bata. Nakatutok si Bea Pinlac. Nakakabit pa ang pusod at may kasama pang inunan ang sanggol na ito na nakasilid sa plastic bag. Nakita yan ng mga ngalakal sa labas ng convenience store sa Barangay Punturin, Valenzuela nitong Huwebes. Ayon sa mga pulis, ni-review ng barangay ang mga kuha ng CCTV sa Kabesang Porong Street. At napansin nila ang babaeng ito na nakaputing t-shirt, naglalakad bit-bit ang plastic bag, nakahawig ng plastic kung saan nakuha ang sanggol. Isang barangay tanod ang nakakilala raw sa suspect. Nagpunta sila sa bahay ng babae na inaresto nitong Mayo sa reklamong estafa pero nakapagpiyansa. Buntis siya noon. Sinabi ng kanyang pamilya na itong suspect natin ay nasa court pa at umatin ng kanyang hearing sa kasong estafa. Doon, inabangan na ng mga polis natin yung suspect at doon na po siya inaresto. Tuloy-tuloy pa raw ang bleeding o pagdurugo ng suspect kaya dinala siya ng mga otoridad sa ospital. Sa ngayon ma'am, waiting pa po kami sa magiging result ng mga examination na sinagawa po namin para malaman din po kung full term and then kung match po yung DNA nila. Tumangging magbigay ng pahayag ang suspect. Nahaharap siya sa reklamong paglabag sa Article 258 ng Revised Penal Code o abortion practiced by the woman herself or by her parents. Kung mapapatunayang siya ang ina ng itinapong sanggol, maaaring makulong siya ng higit sa 2 taon. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Huli ang isang lalaking ginagamit ang posisyon sa Manila City Hall para makapangikil umano. Ang target ng suspect, mga sidewalk vendor. Nakatutok si Jomer Apresto. Pagkababa mula sa sasakyan ng babaeng ito, nilapitan niya ang isang lalaki na nakasuot ng kulay pulang t-shirt sa bahagi ng San Marcelino Street sa Maynila. Maya-maya, hinuli ang lalaki na empleyado pala ng Manila City Hall. Subject siya ng entrapment operation ng Special Mayor's Reaction Team ng Manila Police District. Ang reklamo, pangingikil daw sa mga sidewalk vendor sa lungsod. Base po sa complainant, nagpapakilala po itong suspect natin na empleyado ng City Hall, particular sa hawkers. Ang mandato po nito, ito po yung nagki-clearing ng mga kalsada. Ayon sa biktima, mag-4 na linggo na siyang hinaharas ng suspect para magbigay ng 500 pesos kada linggo. Pag hindi daw po ako magbibigay ng lingguhan, papahuli niya yung kariton ko o ipapagigba niya po. Ilang kapwa tindera niya daw ang napilitang magbigay ng lagay sa suspect dahil sa takot. Ginagamit din umano kasi nito ang pangalan ng MPD Smart at sinasabing dito napupunta ang kanilang mga lagay. Gusto niyang ipakita o ipanakot sa mga nagtitinda na ang kinokolekta niya ay para sa aming tanggapan na hindi naman po natin pinapayagan at hindi po natin ginagawa. Ayon sa suspect, mahigit 6 na buwan na niyang ginagawa ang nasabing pangingikil. Tumutulong lang kami sa kanila na para hindi sila mahuli, sir. Sayang kasi panggastos din yung binibigay nila. May sakit ko, may diabetes ko. Sa ngayon ay nasa kustodiya ng MPD Smart ang suspect na sasampahan ng reklamong robbery by extortion. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Personal na nag-inspeksyon kanina sa ilang paaralan sa Quezon City ang bagong kalihim ng edukasyon na si Sani Angara. Ang MMDA katuwang din ng DepEd sa Brigada Eskwela para sa nalalapit na pasukan. Nakatutok si Bam Alegre. Isang araw matapos manumpa kay Pangulong Bongbong Marcos, nag-inspeksyon kanina si bagong Education Secretary Sani Angara sa mga silid-aralan sa Quezon City bilang bahagi ng Brigada Eskwela 2024. Kasama ang Commonwealth Elementary School na isa sa mga paaralang may pinakamalaking bilang ng mga enrollee. Tulong-tulong ang mga guro at magulang sa pag-aayos ng mga silid-aralan. Madalas pong inaayos po ay yung paglilinis po ng paligid. Okay? Yung mga upuan na sira-sira na amin pong nire-repair. Okay? Yung trimming po ng mga puno sa paligid. Yung mga doors, may mga sira pong mga doorknobs. Binisita rin ni Angara ang bagong Silangan High School. Abala na rin ng mga volunteer, magulang at mga guro sa pagsasaayos ng paaralan.
Sabi ni Angara, malinaw ang marching order sa kanya ng Pangulo. Yung unang sinabi niya talaga is alagaan yung mga teacher kasi sila yung nasa puso ng isang education system. Narinig natin yung mga reklamo nila parang meron dyan yung mga 15 taon, teacher 1 pa lang sila. So ayusin namin yung promotion system sa gobyerno, tingnan natin yung mga benepisyo nila, yung teaching load nila. Diba minsan maraming ginagawa na naapektuhan na yung pagturo dahil ang daming administrative na pinapagawa. Bukod sa kapakanan ng mga guro, tututukan din daw ni Secretary Angara ang kalidad ng edukasyon ng mga mag-aaral. Katuwang din ng mga lokal na pamahalaan at ibang ahensya tulad ng MMDA sa pasukan. Sa Brigada Eskwela naman po, tayo po ay nagpo-provide ng mga pintura, mga gamit na pang-repair ng eskwelahan, mga naglilinis, mga signages, yung mga traffic markers po natin sa pedestrian crossing para po masiguro na malinis, ligtas at konbinyente po yung ating mga estudyante. Para sa GMA Integrated News, Bam Alegre, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, this is the day. Ang pinakahihintay nating GMA Gala 2024 ay narito na. Nandito tayo mismo sa red carpet kung saan anytime ay magsisimula ng magdatingan ang mga Kapuso Stars. Inaasahang lalakad dito ang aabot sa 1,000 guests, kabilang ang showbiz celebrities, mga politiko at iba pang personalities na makikisaya sa pinakamalaki at pinakamaningning na event ng taon. Diyan lang kayo mga Kapuso at bibigyan namin kayo ng updates sa GMA Gala 2024. Nagliyab ang dalawang naglalakihang oil tanker na ito sa gitna ng dagat malapit sa Singapore. 4 na tripulanteng Pinoy ang kabilang sa mga sakay na isa sa mga tanker ayon sa Department of Migrant Workers. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Kakdak, ligtas ang 4. Base sa investigasyon, nagkasalpukan ang dalawang tanker. Agad inaresto ng NBI Batangas ang babaeng ito. Nagpapakilala raw siyang abogado sa mga biktima. Ang kanyang alok, hassle-free na non-appearance annulment, kung saan siya na raw ang lalakad ng lahat, kapalit ng 500,000 hanggang 700,000 pesos kada mag-asawa. Binigyan naman sila ng court decision ng annulment. Kaso noong i-verify nila ito sa PSA, lumalabas na fake yung mga binigay nitong dokumento sa kanila kasi hindi ito nagre-reflect doon sa records ng PSA. Hindi raw ito ang unang beses na nahuli ang umano'y-peking abogado. Na-aresto na siya last March involving the same violation, the same modus ng CIDG Cavite sa Dasmariñas. Pending pa yung kaso, pero ngayon, dire-diretso pa rin siya siguro nagpiyansa. Ayon sa NBI Batangas, nakumpirma nila na wala sa roll of attorneys sa Supreme Court ang nadakip na suspect. Sa ngayon, may 12 complainant na raw laban sa suspect. Dahil sa paggamit niya ng social media sa kanyang modus, naharap ang suspect sa reklamong estafa in relation sa Cybercrime Prevention Act. Sinisika pa namin makuha ang kanyang panig. Ang Integrated Bar of the Philippines Batangas Chapter nababahala raw sa annulment for sale scam at nagbabala sa publiko na huwag maniniwala sa ganitong panlolokong kumakalat sa social media. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Kasabay ng paghahanda ng pulisya para sa ikatlong sona ni Pangulong Bongbong Marcos, naghahanda na rin ang ilang grupo na magsasagawa ng kani-kanilang protesta. Ang alkalde naman ng Quezon City may nilinaw sa naunang babala ng PNP kaugnay ng pagsusunog ng FEG. Nakatutok si Jonathan Andal. Abalang nag-aayos ng mga tent ang mga pulis sa harap ng batasang pambansa para sa ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos sa Lunes. Nakapwesto ang kanilang mga kalasag, helmet at arnistik. Sa ngayon, wala pa namang grupong pinayagang makalapit sa harap ng batasan. Well, history will tell us, Sir Weng, kahit talagang walang mga permit talaga ay talagang nagpipilit po sila. So isa po yan sa mga anticipation po natin at part ng contingency plan natin. Kaya yung ating mga CDN personnel po ay nandiyan din naman po. At ayaw din naman po natin na magkakaroon po talaga ng
kaguluhan. Kaya yan naman po ay talagang binabantayan po natin. Naka-full alert na ang pulisya. Suspendido rin muna ang permit to carry firearms outside of residence. Nagsasagawa na rin ng border control at checkpoints sa mga karatig rehiyon ng Metro Manila tulad ng Calabarzon at Central Luzon. Pero pagnilinaw ng PNP, basta ang rule lang pagdating sa checkpoints ay plain view, hindi po ba? Hindi pwedeng palabasin ng sasakyan, ang mga maharang sa checkpoint, hindi pwedeng halugugin ang mga dashboard and all, pati trunk. Tama po, ma'am. Sa ngayon, wala raw namomonitor na banta sa seguridad ang PNP. Ang grupong bayan, handa na ang mga effigy na kanila raw susunugin. Kahit nagsabi na ang pulisya na huhulihin nila ang sinumang magsusunog ng effigy. Ang ginagawa nila ay pananakot. Ang kanilang banta ay tingin natin walang batayan sa batas. Kanina, nilinaw ni Quezon City Mayor Joy Belmonte na hindi aarestuhin ang mga magsusunog ng effigy. Wala po tayong aarestuhin. In fact, yung binanggit na batas, ang ating QCPD with regards to effigy, nung pinag-aralan ko po yung batas, it refers to at the distance. So kailangan, kung within 100 meters, bawal po yung magsunog ng effigy, pero beyond 100 meters, wala naman po binanggit yung batas na bawal. Sabi ni Mayora, nagbigay na sila ng rally permit sa Lunes sa dalawang grupong Maka-BBM at Kontra-BBM. Ang grupong bayan nakuha na ang kanilang rally permit. Ang mga anti, pinayagang hanggang Diliman Doctors Hospital. Ang mga pro naman sa Sandigan Bayan. Ang importante talaga ay hindi pwede mag-rally ng walang rally permit. Wala po tayong pipigilan na mag-rally because we would like to preserve the right to freedom of expression and freedom of assembly, which is mandated in our Constitution. Samantala, bago ang SONA sa Lunes, nagkasakanina ng sarili nilang People's SONA ang mga pro-Duterte group sa liwasang Bonifacio sa Maynila. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, patuloy na binabantayan ng Pag-asa ang dalawang bagyo sa loob at labas ng bansa. Batay sa datos ng Pag-asa, nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Butchoy na unang nakaapekto sa bansa bilang low pressure area. Wala itong direkta epekto sa bansa pero palalakasin ang habagat. Lumakas naman bilang tropical storm ang bagyong Karina na huli na mataan 630 kilometers east ng kasiguran Aurora. Taglay nito ang lakas ng hangin na 65 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na hanggang 80 kilometers per hour. Walang nakataas na tropical cyclone wind signal. Posibleng baybayin ng bagyo ang kasiguran Aurora at Tugigaraw bukas at sa Lunes. Sa Huwebes, inaasahang lalabas ng PAR ang bagyo. Ayon sa Pag-asa, mataas ang tsansa ng ulan sa mismong araw ng SONA ni Pangulong Marcos sa Lunes, lalo't posibleng mas lumakas bilang severe tropical storm ang bagyo. At batay naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, makararanas ng ulan ang buong Luzon bukas, gayon din sa buong Metro Manila. May tsansa rin ng ulan sa Visayas at Mindanao, kaya maging alerto sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Sugatan ang isang lalaking naghatid lang ng pasahero sa Dagupan matapos pagtulungang bugbugin. Yan at iba pang balitang probinsya. Tumumba sa kalsada ang 34 anyos sa lalaking ito sa Dagupan City habang sinusuntok na isa pang lalaki. Umaawat ang isang rumesponding tanod pero hindi tinantanan ang biktimang tricycle driver. Hinampas pa siya ng kahoy ng isa pang lalaki. Kwento ng ina ng biktima, naghatid ng pasahero ang kanyang anak nang harangin ng lalaki at pinagbubugbog. Kahit nandun na yung tanod na dalawa, halos hindi pa nila masuwa yung nagpupukpuk ng tubo sa anak ko. Nakahiga na yung anak ko, binubugbog, pinupukpok. Nagpapagaling ang sugatang biktima. Ayon sa barangay, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ng mga sangkot na pare-parehong wala pang pahayag. Nakatakdang magharap ang biktima at mga suspect. Sa Mangaldan, Pangasinan, nabangga ng paparating na motorsiklo ang babaeng nagbibisikleta sa tabi ng daan. Sumemplang ang rider at natumbang babae. Nagkaayos na ang mga sangkot sa insidente. Sa Mangaldan din, isang motorsiklo na nag-overtake sa tricycle ang bumangga sa papalikong SUV. Natumba ang motorsiklong may 2 angkas. Sinagot na may-ari ng SUV ang pagpapagamot sa mga sugatang biktima. Pag-uusapan pa daw ang danyo sa sasakyan. Paalala po sa mga motorista, laging magdahan-dahan at tignan lagi yung mga umaabante. Abiso po sa mga motorista, dagdag bawas sa presyo ng petrolyo ang posibleng asahan sa susunod na linggo. Sa tansya ng Uni-Oil, 30 to 50 centavos ang posibleng mabawas sa kada litro ng diesel. Sa gasolina naman, posibleng walang paggalaw sa presyo o kaya'y tumaas naman ng 20 centavos.
Naunang sinabi ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau na ilan sa mga posibleng dahilan ng paggalaw sa presyo ang pagbagal ng ekonomiya ng China at mas mataas na crude flow mula sa Iran. Mga kapuso, welcome to the biggest event of GMA this year, ang GMA Gala 2024. At nandito tayo ngayon sa red carpet kung saan inaasahang lalakad ang mga celebrities. Pagdating nila dito sa red carpet, sasalubungin sila ng GMA Gala signage na ito na 8 feet tall ang taas. At sa dulo ng red carpet, may iba't ibang stage kung saan i-interviewin sila ng iba't ibang media outlet. Okay, pagdating dito sa second floor, bago pumasok ng Grand Ballroom, magkakaroon ng lounge kung saan magsaserve sila ng refreshments. Ayan, inaayos pa lang ngayon, kaya pasensya na mga kapuso. At syempre, meron din ditong photo equipment na mala Hollywood ang dating para sa mga celebrities natin. Mysterious, elegant, and with a touch of romance ang gayak ng ballroom. At makikita naman natin na bagay ito sa tema ngayong taon na black, white, and sparkle. At ang dominant colors ng mga tables ay black na very simple ang design na pinalamutian lang ng red rosette. Mamaya inaasahang magpe-perform ang ilang kapuso prime artist at magbibigay ng kanyang message si GMA Network Incorporated Vice President Attorney Annette Coson Valdez. Tulad ng mga nagdaang taon, inaasahang magiging chill lang at heartwarming ang event na ito kung saan magbabanding ang mga celebrities at mga personalities sa labas ng kanilang mga trabaho. Mga kapuso, huwag kayong aalis dahil marami pa kaming updates dito sa GMA Gala 2024. Patay ang angkas habang sugatan naman ang rider ng maaksidente sa Tondo, Maynila. Ang rider nakainom umano. Nakatutok si Jomera Presto exclusive. Dead on the spot ang lalaking ito matapos maaksidente ang kanyang inangkasang motorsiklo sa H. Lopez Boulevard sa Tondo, Maynila pasado alas 2 ng madaling araw. Agad na rumesponde ang unit ng Manila Disaster Risk Reduction Management Office pero wala ng buhay ang angkas na biktima. Nakaligtas ang driver ng motorsiklo. May laceration po siya dito sa may left parietal area, sa may kaliwang kilay at sa may taas po ng labi niya. Ayon sa MDRRMO, papunta ng Navotas ang dalawa nang mawala ng kontrol ang driver. Nangangamoy alak habang nilalapatan ng paunang luna sa mga biktima. As per sa driver, hindi po namin siya makausap due to his intoxication. So, naamoy po namin or habang nagsasalita siya, amoy alak po. Tumagal naman ng halos 2 oras bago tuluyang nakuha ng punerarya ang angkas habang isinugod sa ospital ang driver ng motorsiklo. If ever na nakainom, wag na po siguro mag-drive or mag-stay na lang po doon sa pinag-inuman. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Ilang tulog na lang, pasukan na. At kamusta kaya ang bentahan ng murang school supplies sa Divisoria? Alamin sa live na pagtutok ni Jamie Santos. Jamie? Pia, isang linggo bago pasukan ay matumal pa rin daw ang bentahan ng school supplies dito nga sa Divisoria, Maynila. Yung mga inabutan nga nating namimili ngayong Sabado, pa konti-konti lang ang pinamimiling gamit. May mga tinda ritong synthetic leather shoes. Nasa 500 pesos ang para sa boys at 380 pesos ang pang girls. Patok din lalo ngayong tag-ulan ang school shoes na gawa sa rubber. 150 pesos ang pambata, 200 pesos ang big at adult sizes. Sa school uniform, ang polo at blouse nasa 250 pesos. Small to large na yan. Ang pantalon nasa 280 to 300 pesos depende sa size. Ang palda, 150 to 250 pesos depende rin sa haba at size. Sa school supplies naman, may trolley bags na 850 to 1,500 pesos depende yan sa size at kung may
combo na lunchbox. 450 to 550 pesos ang backpack, depende rin yan sa size. 80 pesos ang writing at composition notebooks na may 80 leaves. 20 pesos ang grade school pad paper at 35 pesos ang intermediate pad. Ang mga ballpen at lapis nasa 10 pesos. 100 pesos ang big crayons, habang ang maliliit na crayons 45 pesos kung 8 pieces at 75 pesos kung 24 pieces. Maluwag at hindi pa nagsisiksikan ng mga inabutan naming namimili ngayong hapon, lalo na sa Ilaya Street. Pakonti-konti lang din ang binibili ng ilan, kaya ang ilang tendera umaaray. Ano po mga pinamili natin ngayon? Ay, ngayon sapatos lang po. Tapos po, Medyas, baka uniform. Sapatos muna nila kasi may bag naman yung lumang bag na lang. Siguro po, medyo mahirap buhay ngayon. Dati po kasi 1 month bago magpasukan, medyo mabili na po. Ngayon, parang hindi po. Nagmamadaling umuwi yung mga tao kasi umuulan pagdating ng gabi. Kaya ang mahahanap buhay namin dito, konti na lang, tiyaga-tiyaga na lang. Pia, umaasa yung mga tindera rito na sa darating na sweldo sa katapusan ay mas darami yung pupunta rito para mamili ng school supplies. At yan ang latest mula rito sa Maynila. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Jamie Santos. Nag-imbentaryo mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila at Calabarzon kung may illegal na online gaming sa kanilang nasasakupan. Ang PNP nagtalaga na rin ng Special Task Force bilang tugon kontra illegal na POGO o Internet Gaming Licensee. Nakatutok si Mav Gonzalez. Pinulong ng DILG ang mga lokal na opisyal mula sa Metro Manila at Calabarzon kanina para tugunan ang mga issue sa illegal na POGO at scam farm. Sabi ni Interior Secretary Benhur Abalos, nag-imbentaryo na ang mga LGU ng mga online gaming sa kani-kanilang lugar kung may mga illegal na operasyon. Dumami raw ang illegal na aktibidad nang kansalahin ang lisensya ng nasa 200 POGO. Yan ang naging tinatawag nating scam farm. No? Bumunga ng mga illegal activities at kumalat. Hindi na natin aantayin na mag-raid pa o may mangyari pa sa isang lugar. Atin ang iisa-isahin ang mga establishment on the ground. Uunahin natin mga suspected. Itinatag na ng PNP ang Special Task Force Skimmer para labanan ang mga illegal na POGO o Internet Gaming Licensee. Makikipagtulungan ito sa ibang ahensya ng gobyerno, gaya ng PAOK o Presidential Anti-Organized Crime Commission. I want to assure po, wala po kaming nagpoprotekta. Marami po kaming tinanggal sa Philippine National Police, especially dun sa Tarlac. Not because they are involved, not because they are protector, but because our SILG dyan, Attorney Benhur Abalos, ang sabi niya, zero tolerance for incompetency. Because hindi nila inaksyonan ang simpleng reklamo at kaya lumalaki ito yung scam-free, kaya po namin tinatanggal ang mga opisyal natin. Ipinakita ng PAGCOR ang mga senyales na posibleng may scam operation, gaya ng maraming cellphone, SIM card, passports at paggamit ng cryptocurrency. Ayon sa Justice Department, magkakarugtong ang mga POGO case na iniimbestigahan ngayon. Clark, Bamban, and Porac are actually being run by one and the same group. Ayon sa DILG, pwedeng regular na mag-inspeksyon ng LGU sa mga establishmento sa lugar nila at pwede nilang suspendihin o bawiin ang lisensya ng mga ito kung may paglabag. Pero kapag nasa loob ng ecozone ng establishmento, PEZA board na ang hahawak ng lisensya at inspeksyon. Kanina, pinulong din ng DILG ang mga alkalde mula sa iba't ibang rehiyon sa Northern at Central Luzon. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Mahigit 100 na ang patay sa halos 3 linggong protesta ng mga estudyante sa Bangladesh. Sumiklab ang sunog malapit sa isang overpass bridge sa gitna ng protesta. Pati ang isang state broadcaster building sinugod ng mga galit na ralista. Sa kabuuan, nasa 1,500 na ang sugatan kabilang ang ilang mamamahayag. Ikinagalit ng mga estudyante ang job quota system sa kanilang gobyerno sa gitna ng mataas na bilang ng mga walang trabaho. 30% kasi ng mga trabaho sa gobyerno ay inilalaan sa mga kaanak ng mga war veteran. Dahil sa tumitinding tensyon, nagpatupad na ng nationwide curfew doon at nag-deploy na ng militar sa iba't ibang lugar.
Pinutol din muna ang internet at text service doon. Pirmado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang 2 bagong batas na makakatulong sa procurement ng gobyerno at sa paglaban sa mga online scam. Sa New Government Procurement Act, pabibilisin sa 60 araw ang proseso ng procurement na dating inaabot ng 3 buwan. Bahagi rin ito ang konseptong Most Economically Advantageous Responsive Bid, kung saan maaaring piliin ang mga produkto o serbisyong mas maayos ang kalidad at halaga kumpara sa nakasanayang pagpili lang sa pinakamura. Ang Anti-Financial Account Scamming Act naman layong tugunan ang mga problema sa online financial scam. Sa batas na ito, mas hihigpitan pa ng financial institutions ang pagprotekta sa financial accounts sa bansa. Binibigyan din ito ng kapangyarihan ang Bangko Sentral ng Pilipinas na mag-imbestiga sa mga account na posibleng sangkot sa iligal na aktibidad. Suportado naman ng Bangko Sentral ang naturang batas na magpapatatag sa consumer protection at tiwala sa financial system ng bansa. Inabutan ng ulan kaya #canceled ang gala ng isang fur baby sa Marikina. No choice siya, kaya umuwi na lang. Pero caught in the act siya ng kanyang fur parent. Naku, lagot. Takas pa more. Aba, parang batang napagalitan ng nanay ang fur baby na si Luna. tila nakabungis-ngis pa si Luna habang patakbo pauwi sa kanilang bahay. Kinaaliwan sa TikTok ang lagot moment na yan ni Luna at hirit ang isang netizen. Ma, huwag mo akong palo, ha? All systems go na para sa Sparkling GMA Gala 2024 tonight. Silipin natin ang preps ng mga Kapuso stars sa chika ni Aubrey Carampel. Bago rumampa at makiparty, kabi-kabila ang pre-gala pictorial at fitting ng Kapuso stars na dadalo sa GMA Gala tonight. Si Clea Pineda, bongga ang patis ng kanyang glam look sa reel. May sariling reel din si Gabby showcasing her very sophisticated look. Si Pulang Araw star Barbie Forteza nagbahagi rin ng ilang photos in black and white. Kaabang-abang kung paano makukulayan ang mga ito ngayong gabi. Slaying in her black dress naman ang atake ni Shining Inheritance star Kailin Alcantara sa kanyang IG reel. Para sa mga kapuso nating tututok sa Black Rider gabi-gabi, asahan daw ang ibang look ni Ruru Madrid sa GMA Gala. Because of Black Rider, lagi akong naka-leather jacket. Ibahin naman this time. May pre-gala preps din ang integrated news at public affairs personalities na sinabalitang Hali anchor Connie Season at dapat alam mo host Kuya Kim Atienza. Idinaan naman ni Kapuso Primetime King Dingdong Dante sa throwback ang GMA Gala journey nila ni Kapuso Primetime Queen Marian Rivera. Ano kaya ang kanilang look mamaya? Yan at ang muling pagsasama ng pinakamalalaking personalidad ngayong gabi dapat abangan sa GMA Gala. Maaaring mapanood ang red carpet live stream sa official social media accounts ng GMA Network. At huwag kalimutang gamitin ang hashtag GMA Gala 2024. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. Pia Ivan, anytime may magsisimula na ang red carpet at may mga nagdatingan ng mga artista sa registration area at nagsisimula na sila magpa-picture. Kayo, iintayin ko kayo sa red carpet ha. That's my chika this Saturday night at live mula rito sa GMA Gala 2024. Ako po si Nelson Canlas. Balik sa inyo dyan. Nako, Ganda Nelson. ng white mo, Nelson. Oo. I like it. Abangan mo ang kay Ivan. Abangan mo ang See black you and there. white. Mabilis lang kami, Nelson. Mabilis na palit. Nandyan na kami. We'll see you in a bit. Black, white, and sparkling, ha? So, ikaw ang white, si Ivan ang black. Ako na yung sparkle. Yan. Perfect. Aakuin ko na. At mga kapuso, yan po ang mga balita ngayong Sabado para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.
Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.